welcome to the fourth episode of By the Way. Where we talk about life and how we live it and view it His way. Yep, ako ulit si Kia, Mike. At ako si Chris Bro. And for our topic for today, Yes. it's part 2, a second part ng ating discussion about when's the best time for us to be reached out or to be called by God. Yes, and to have a relationship with God. Kasi nung nakaraan, parang nabitin tayo kasi ang na-discuss natin na perspective, yung na-reach out ng mas maaga. Yeah. No? So ngayon, we'll be talking about ano may mga benefits and advantages na na-reach out ka ng later. Yes. Later. Okay. Yes. Sige. Ikaw ba, Mike? Siyempre, ikaw na naman yan. Oo. Ganun naman lagi. So, ano yung mga advantages na nakikita mo na parang, oy, how I wish I was reached out later. Oh. Alam mo, kasi di ba young naman talaga tayo na reach out, though we didn't experience it, pero I think in my case, may mga siguro alinlangan or may mga what if ako. Yeah. So, Okay. Yung mga siguro i-share ko, some of those what ifs, tsaka yung mga nalalaman ko din as a minister kasi marami tayo nakakausap. Yep. Tingin ko una dyan, kasi di ba pag young ka, meron kayong psychological development. Parang Wow. darating ang time ng buhay mo na mas Psychological stable yung emotions Okay. mo, mas sure ka dun sa mga gagawin mo. yeah. Kasi pag di ba na-reach out ka at a very young age, tapos yung emotions mo hindi pa ganun ka-stable. Di ba okay, ang may tendency mo ganun pala. mag-isip ng ibang Iba't iba, gawin. yeah, Pero okay. kaya advantage yun, pag na-reach out ka na dun sa pagdaanan mo na yung stage yun. Kasi at least you know what you want in life. Parang mas firm ka na mas Yes, firm. yes. Tama, no? So that's one. Okay. Naisip ko. That's one. How about the two? How about the nagbigay ba ako ng numero? Ano Tatlo? once I know about one lang eh. Hindi, siguro yung just one. pangalawa. How about the two? Since mas mature ka na, mas aware ka na kung sino ka. Ayan, mas aware ka na kung sino ka. So, alam mo na kung ano specifically yung magiging relationship mo with God, tsaka kung paano siya mag-a-apply sa araw-araw mong pamumuhay. Ganun pala. So, yung mga advantages of Advantage. being, okay, ang Teka, parang naging interview ko. Ikaw naman, mag-ambag ka naman. Okay, magambag naman ako. Oo. Okay, siguro sa akin, personally, para sa akin, lumasabi, personally, para sa akin, I think, Sa'yo na yun. I personally na, think, para sa'yo pa. I personally think, para sa akin, no? Sa akin, siguro, isa sa mga advantages of being called later is mas stable ka na kasi you already reach your psychological development. Gaya-gaya. narinig ko yan kanina. Hindi, parang yung sinabi mo rin, no? Sobrang emphasize, no? Oo nga, emphasize. Para yun na talagang tumatak talaga sa pero para sa akin, feeling ko kapag na-reach ka na mas later na, parang mas relatable ka to people. Kasi ako nung I was reached out, 19 years old, tapos yung mga tao parang feeling lang I'm a different person, parang untouchable na parang napaka holy naman, touchable po ako, ganyan. Parang touchable po ako. Ay yung wag. So parang feeling ng mga tao ay iba na si Chris, bro, para So, you're referring to your friends? friends, to my okay, friends. For example, nung nag-work ako sa call center, parang hindi na sila, parang hindi na, for example, ako nagjo-join sa mga team building kasi parang hindi man ako umiinom, ganyan, hindi naman ako hindi ako ganyan. Pag team building kasi inuman lagi naisip no. So parang feeling ko na lost ko yung opportunity that I can actually relate with other people kasi parang nilagyan ko na agad ng boundary na parang Christian na ako. So feeling ko kapag older ka, you have more experiences, parang, and because of those experiences, you are more relatable to other people, ganyan. So, kasi yung boundary mo, hindi pa masyadong ganun ka, So, I think that's one mistake rin kapag na-reach out ka na mas maaga. Parang, that doesn't mean na parang untouchable ka na, or you can still be relatable with other people, ganyan. Kasi, ganun naman talaga. Even si Jesus, di ba, he's very relatable to the Jews. Di ba, may ganun pala scripture Si to Paul the Jews. yun Si Paul ba yun? Si Paul yun si Jesus. Oh my God. Okay. I don't represent my sector. I represent myself. Si Paul yung sabi nun. Pero si Jesus din naman talaga, nakaka-relate sa lahat. Parang, young, Kinabahan ako kasi old, baka sickness. masuspend ako. Okay. Hindi Si ka naman Paul. masuspend. Si Paul pa may sabi nun. Si Paul. Sinasabi ng maraming late na giging disciple ay Christian, mas magandang masana mas maaga. Si Consi. Si Consi yung narinig Consi ba yun? natin. Nasa siya si Consi? Si Consi. So, ulitin lang natin sinabi ni Consi kung
Bakit daw sinasabi ng mga Bakit older? sinasabi ng mga older na sana na-reach out sila ng mas maaga? Bakit ba sinasabi yun? Tinanong na lang si Gonzi. Oo, ang dami natin iniisip Oo. eh. Okay, bakit nga ba? Hindi, tingin ko kasi nakikita nila yung difference eh. Na parang, okay. syempre, pag older na sila na reach out, nakikita nila yung young. Yeah. Kung paano sila namumuhay. Like yung mga campus or yung mga young professional or even sa singles or even sa teens, di ba? Tapos, pag old ka kasi, marami kang kailangan i-unlearn. Parang 'di ba, kunyari pag young ka, parang hindi pa ganoon kadami yung alam mo. Yeah. Pero pag older ka, yung nasabi mo, marami ka na na-experience. Pero sometimes yung mga na-experience na yun, hindi talaga siya advantage. Right. Actually, disadvantage siya kasi yung nakagawian mo against doon sa sinasabi ng Bible. That's true. It's hard na pag hard. all throughout your life, you're living this kind of way. Tapos bilang magsa-study ka ng Bible and then ma-realize mo, ay mali pala. Minsan, sobrang nakabaon sa pamumuhay mo yung mga sins, yung mga temptation. Kaya ang hirap niyang itanggalin, di ba? So, I think that's one na i-unlearn. Yung pag-unlearn mismo dun sa nakagawing buhay, mahirap. Tsaka, even din yung sinabi mo kanina, network, kasi minsan, kung older ka na nga, you already have established this network. So, disadvantage din na you are known in a certain way. Yeah. So parang yung mga tao, mag-iiba talaga sila na, bakit ganyan na siya mamuhay ngayon? Yeah. So I think that's also one thing na disadvantage. Na pag older ka, na-reach out, na medyo advanced ka na in years, yung community mo, family mo, mga kaskwela mo, mga kasama mo sa trabaho, you are already known for a certain manner. Tapos bigla ka naging Christian. So medyo mahirap siguro sa kanila paniwalaan na you have changed. Pwede mo i-summarize kasi Okay, sige. Iniisip ko pa rin kung sino yung Oo. old na nagtanong nun eh. Iniisip ko, taga-sector ba namin? Example? Pwede mo i-summarize siya. Ano ba? Sasabihin ko ba yung tao? Isa-summarize I-summarize mo na mo kasi parang sige, na-stand advantage. ako. So, sige, Okay. yung advantage, syempre, yung unang nabanggit natin kanina, yung na-overcome na yung Yeah. stage na stable ka na Yeah. psychologically, Right. na mature ka na in terms of mentally kasi yung decisions in life. Tapos, in terms din yung experiences, mas marami ka na experiences na tama ba yung sinabi ko? Marami ka na Yeah. experience. Ako, sorry, Sige, go, sorry go, to go, cut go. you off. Oo. Cut you off? To cut you off. Catch you out. Catch bigla. Cut lang pala. To cut you off. Naisip ko yung parang naisip ko rin, bro, yung naisip ko rin na kasi the older you are, Is. the older You are. parang English. syempre nadidiminish rin yung energy, ganyan. So, tama ka parang feeling ko, dyan. isa rin siguro sa reason why older people want sana na they were reached out earlier kasi parang how they wish they were able to spend True, their true. energy Yeah, younger. yeah. Ganyan. Kasi parang ang dami ng mga limitations kapag you're Yeah. older, ganyan. Syempre, hindi mo na nagagawin mga bagay na gusto mong gawin kapag bata ka. So parang feeling ko yun, Parang yung prime years nila sana Prime years. na contribute nila dapat para kay God. No? Naalala ko ba masabi sa scriptures? Si Paul ba may sabi nito? Si Jesus? Sige, i-confirm natin. I-confirm mo mamaya. Yung parang sabi, yung parang love the Lord your God with all your heart, with all your strength. Si Jesus nagsabi niyan. Yes. Tama. Reading the right Bible. Sa ano yan? Mark. Mark Okay. 12, 28 to 31 yan. Feeling ko gospel to. Yes, gospel. So paano ba sinabi na we have to love God with all our heart, with all our strength? And I'm not saying na yung mga older people have no more strength, pero if you're younger, you can actually use your more strength, di ba? More strength from the Lord. More strength from the Lord kapag mas bata ka pa, di ba? True. Yeah. So I think that's probably one. Alam mo, may naisip din nga ako actually. Kasi Wow. kasi going back, 'di ba, wala naman talagang best. But we're just discussing this for discussing the dalawang For the school of purpose thought. of discussing the two, tertiary tsaka primary. yung high school, 'di ba? School, okay. Ayan, yun lang. Pero Public and private school. Okay. pero if we go back to God, Oh, okay. yung best years mo will always be ahead. Parang, it's not about kung sino ka ngayon or anong age. Pero as long as you're with God, hindi siya natatapos dun sa nakaraan mo. Pero lagi yung ipapagawa niya sa'yo, it's in the future. So, whether you are young, whether you are old, as long as you have a relationship right now, the best days are always ahead. Wow. I beg to agree. Sinabi mo.
Tama yun. Ayan. And I think, yun din yung inspiration na gusto nating iiwan sa mga nanonood ngayon. So, whether you are young or parang still discovering who God is, or whether you are old, na established na talaga yung relationship with God, it doesn't matter. Ang importante, you have a relationship with God, tapos you would always look forward kung ano ipapagawa sa'yo ni God. So, in each day that you live, always try to live by the way. Because that's the right way. See you again. Always live by the way. Which is his way.